Eto na ang ating bagong reaksyon. Yan, sa pera tayo ng Pilipinas. Naku po, mag-iingat tayong lahat dahil may mga kumakalat na rin ng mga polymer na mga papel na katulad nito, peke na 1,000. Yan. Mag-iingat tayong lahat. Parehas ang papel, pero pag ini-scan na ay walang umiilaw sa kanyang katawan. No? Kailangan pala may umiilaw na kulay green. Pag walang umiilaw na kulay green, peke po ang mga 1,000. Naku po, yan na ang problema natin sa Pilipinas ngayon dahil marami ang kumakalat pala nito. No? Mag-iingat tayo sa pera natin ngayon dahil parehas na parehas yung papel pero walang umiilaw. Paano natin malalaman yan? Ano? Yan, tingnan natin. Identify fake 1,000 poly, Ayan, polyethylene, na fake. Wala siyang ilaw tulad ng pagbago, identification Nako, yan, bago. Laging gumamit ng, Ayun yung real. yun tol, totoo. Umiilaw. Ito yung totoo. Sa likod, ito umiilaw. Umiilaw po yan. Pero kapag sa likod na peke, iba ang kulay. Walang ilaw. Saka may Galing gumaya, nakakatakot. No? Pero kuhang-kuha yung papel. Galing. Same na papel na ginamit. Yan, no? Alert na alert tayo sa mga perang natatanggap natin. Bagong-bago, parehas yung texture ng papel, no? Polymer din. Ang problema, walang umiilaw pag ini-scan. No, walang umiilaw. Paano natin malalaman 'yan, no? Ito pa ay bibili pa ba tayo ng scanner para makita natin umiilaw at totoong 1,000 pesos. Yan ang ating problema diyan ngayon, ano? Paano masosolusyonan ng ating gobyerno na meron na palang mga ganitong klaseng pamamaraan ng pagpepeke, no? Sino ba ang may kagagawa na naman nito? Yan ang ating dapat mahuli diyan, ano? Kasi kawawa naman tayo diyan. Magkakaroon tayo ng ganitong pera, hamakin mo kung mga 10,000 ganito, no? Makakatanggap tayo, lalo ng mga negosyante, no, na walang kaalaman sa mga ganitong pamimiki ng pera, no? At makakatanggap tayo, yung walang-wala at magkakaroon ng 1,000 peke pala na hindi natin alam, no? Paano natin malalaman ganyan? Sana mabigyan ng solusyon ito ng gobyerno natin para maitigil ito at mahuli at makulong, no? Panghabang buhay na makulong at magkaroon pa ng kabayaran, no? Pagbabayaran niya ang mga pamimiki ng ganitong klase. Dapat mahuli ito, no? Tingnan nyo, tingnan nyo. Pagbago ka, malilito ka. Pagbago ka man. Okay, ito yung fake. Parehas na parehas. Ito yung totoo. Kaya lang eto pala napansin ko lang yung peke. Parang iba yung tatak niya. Iba yung tatak niya sa gilid, parang kulay brown, no? Napansin ko parang kulay brown siya. Ito peke, oh. Peke ito, parang iba yung tatak niya yata. No, sana hindi tayo makatanggap niyan ng 1,000 ganyan. Parehas ba? Parehas na parehas. Oh, yan oh. Yung tatak niya sa gilid parehas din. Naku po, nakakalito ito. Dapat paano bang ano niyan? Mayroon bang scanner diyan na makita sa pera? Dapat yung handy lang, no? Pag pina-flashlight lang siya ganyan ng kulay green na ilaw, sana makita natin kung may no. Naku po, mahirap 'yan, no? Mahirap 'yan. Baka mapeke tayo ng 1,000. Paano kaya natin malalaman 'yan, no? Kawawa naman tayo nito, kawawa tayo makakatanggap nito. Oh, tingnan niyo nang mabuti. Identify fake 1,000 polyethylene, Polymer. na fake. Wala siyang ilaw tulad ng Parehas ng papel. pagbago, identification bago. Laging gumamit ng, ayun yung real. yun tol, totoo. Umiilaw. Sa likod, ito umiilaw. Umiilaw po yan. Pero kapag sa likod na peke, iba ang kulay. Saka may Galing gumaya, nakakatakot. No? Pero kuhang-kuha yung papel. Galing. Same na papel na ginamit. Pagbago ka, malilito ka. Okay, ito yung fake. Ito yung Sana mahuli itong gumawa nito, no? Kasi kawawa naman tayong mamamayan na makakatanggap tayo ng peking pera na katulad nito, no? Kawawa tayo dito. Paano ba natin ma-recognize na original at peke? Dahil nga parehas na parehas. Sana mayroong pagkakaiba dito para matandaan natin, kahit na wala tayong scanner, malalaman sana natin, no? Sa kulay ba? May mga kulay ba dyan na naiba dyan? Sana ito ay mahuli, no? Mahuli ito ng ating gobyerno at managot sa batas
ang mga gumawa nito. Kasi ano to krimen ito, no? Krimen itong ginawa niya na pamimiki, no? Sana mahuli ito. Kawawa naman yung mga mamamayan na makakatanggap ng ganitong pera, no? Kaya sana merong mga handy na scanner, handy lang, no? Mabibili sana yan sa mga online, sana meron. Para pag nakatanggap tayo ng 1,000 na polymer, ma-scan natin kaagad kung peke ba o hindi. Katulad nito, may mga kumakalat na pala ng mga peke nito. Paano natin ma-distinguish na hindi peke ang pera, no? Kasi kawawa tayo talaga. At sana mahuli itong gumagawa ngayon ng mga ganito kasi nako, nakakaawa yung mga makakatanggap, no? Sana all hindi makatanggap ng ganito. Paano ba natin ma-resolve ang problema kung hindi ito tutukan ng gobyerno na may mga kumakalat na palang peke na mga pera na 1,000? Uy, amakin mo, malaking halaga ito malaking halaga ito. Para sa mga mahihirap na mga tao ay mahalaga itong 1,000, pero pag nakatanggap ka ng peke, no, nakakaawa naman tayo dito. Sana matyagan ang mga kumakalat ng mga ganitong pera, baka makatanggap kayo. At mahihirapan kayo magsoli sa may-ari kung matanggap nyo na at sasabihin, ma-deny, no? Meron kasi yung nagbayad sa'yo, tapos peke pala yung 1,000, tapos mga ilang minuto binalikan mo na bumalik yung lalaki, yung pera niya peke, pag-aawayan nyo yan. Tapos sasabihin ng lalaki, ay hindi akin yan, malay nyo, baka nakatanggap kayo ng peke, no? Tapos sa kanya galing, tapos i-deny na niya, no? Hanggat sa mag-away na kayo, na sinabi mo, peke yung pera na binigay mo sa akin, tapos i-deny, no? Paano ba natin malalaman na peke at hindi? Kasi parehas pala yung itsura ng papel na polymer, no? 'Yon ang pinakadelikado sa lahat, no? Kawawa tayong mga mamamayan dito. Sana ngayon pa lang mahuli na ang mga gumagawa ng ganitong klaseng pamimiki ng pera. Napakalaking halaga nito, no? 1,000 para sa mga Pilipinong ordinaryong namumuhay. Malaking halaga na po itong 1,000 na ito. Sana mahuli, no? Yan ang ating pinag-uusapan dito. Kasi paano kung halimbawa kung dumadami na pala ang mga ganitong klase, hindi lang sa 1,000, meron pang 500, 100, 50 pesos, no? At mapipeke tayo. Paano kung lahat nating pera na hawak ay peke? Yan. Wala na tayo sa mga trabaho natin, yung mga pinapasahod, ay peke pala yung mga pera na binibigay. At ibibili mo ito sa mga groceries, mga malalaking mall, tapos may mga scanner, tapos bigla na lang sabihin sa'yo ng tindera o yung mga sales lady na yung 1,000 mo ay peke. Yan, ang problema dyan. Tapos nakapamili ka na ng groceries mo, nandyan na nakahanda na. Di ba nakakahiya yun na ikaw pa mismo mapagbintangan na ikaw yung namimeke, no? Na naglalabas ka ng pera na peke. No? Di ba nakakahiya yun na ikaw pa yung sasabihan na yung binayad mo peke, pero yun pala ay galing sa sweldo o galing sa nagbigay sa iyo ng sukli, no? Kung saan man galing yan, tapos peke yung pera. Nako, yan pala ang pinaka sa lahat, no? Delikado. Siguro merong palatandaan dito sa agila, no? Merong itsura dito ng agila na luma o mukhang fade, no? Mukhang fade yata ang sa bago. Itong sa peke medyo darker, no? Tingin ko lang, no? Sana kung makita natin yan sa original, no? Parang mukhang darker yung itsura ng agila. Tapos dito naman sa bagong 1,000, sa totoong 1,000, medyo fade siya, no? Medyo fade. Sana merong palatandaan na malaman natin na peke at hindi, no? Kasi mahirap yan ibalik sa tao. At hanggang dito na lang, mag-ingat kayong lahat sa inyong mga hinahawakang pera. Baka mamaya yung 1,000 ninyo ay peke. Kaya paano ba natin malalaman yan, no? Paano ba natin malalaman yan? Sana mahuli ito ng gobyerno natin ang mga gumagawa ng ganitong klase, no? At matigil. Please comment down below kayo, like at subscribe po.